Garlic parmesan. Garlic white. Ano? Heaven. Hello guys, this is Lowell Gray and you're watching The Lowell Gray Way. For this episode, magmumukbang po kami. Pero hindi lang siya basta mukbang kasi may twist kaming gagawin. Habang nagmumukbang kami, may babasahin kami mga questions na sagutin namin habang kumakain kami. Okay, pakita na natin yung mga pagkain. Umorder lang kami online. Drinks. Garlic parmesan, chicken, honey mustard po. Salisbury steak siya or liempo. Alfredo pasta. Takoyaki. Burger po. Tikim muna tayong drinks. Yung drinks ko pala, chocolate. Cappuccino frap. Cappuccino. Yung sa akin guys, is luminous siya. Actually, umiilaw yan. Hindi lang kita. Ayun, umiilaw yan. Hindi lang siya kita. Ayan. Umiilaw siya. Wow. Luminous drink siya. Ang flavor nito is blueberry. Saka syempre, di mawawala rice. Kanin. For the first question, guys. Okay. Never have I ever shaved my ass. Ako man yung sagot. Never pa ako nag-ahit ng ano. Never. Never pa. Never ko pa na-try na mag-shave ng, alam niyo na yan, guys. Yung buhok. Anong tawag sa ganun? Burni. Buhok sa burnik ba yun? I-beep mo na lang. Yung tawag, i-beep mo na lang. Oh. Yung tawag dun is yung burnik. Yun ba yun? Ikaw, try mo na. Oo, kasi sinasabay ko siya sa pag-shave ko ng genital ko. Paano yun? Ang hirap nun. Ano ka? Ang hirap nun, di ba? Spider-Man pose. Tikman ko yung honey butter. Honey mustard. Honey mustard. Oh, sarap. Sarap pa. Mm. Matamis-tamis. Yung honey nga. Siya na matamis. Ito, maganda to, guys. Never have I ever purchased a heart-shaped box of chocolates for someone on Valentine's Day. Ako muna yung sasagot. Kasi O ikaw? Ikaw muna. Kasi meron ko sagot eh. Ako, yes. Nung first anniversary namin, niregaluhan ko siya nung box na heart. Tama pa. Oo. Ano laman ng box na heart? Mga chocolate. Tapos may ano yun? Pictures namin. Na may Ilaw. ang galing. Ilaw Ayun. na... Actually, ayos pa ata yun yung ilaw sa bahay May para siyang firefly na lights. Nung first anniversary namin, yun yung niregalo ko sa kanya. Box na heart na may mga chocolates, tapos may pictures niya. Naming dalawa, tapos may ilaw. Ikaw? Hindi pa. Pero, Niregalo. pero nag-alkansya kami. Hindi, Ay, ano? Niregaluhan niya na ako, guys. Ano? Nung Valentine's, niregaluhan niya ako ng chocolate na may heart. Kulay red yung box ng chocolate na may heart. Tapos may flower. May picture pa tayo na i-flash mo sa screen yun. Naiinis ako sa'yo. Baka makakalimutan. Picture. I-flash mo sa screen yun. Hindi ko maalala. Pero ang naalala ko, nag-alkansya kami na may sa lata na hugis heart. Nampuno Nung namin. Valentine's lang to. May dala kang Dairy Milk na chocolate. Last Valentine's yun na. Kasi nitong recent Valentine's, ang binigyan mo sa akin, Toblerone tsaka Dairy Milk. Last Valentine's, binigyan mo sa akin heart na may chocolate. Ay, oo. Naalala ko na. Be, parang may mangyaring away after ng content. Naalala ko na. Hindi kasi. Ako kasi pag naalala kong bila niya isang tao. Naalala ko. Parang hindi ko na naalala kung ano yung binigay ko. Oo ah. Parang hindi pala ako importante sa'yo. Ano? Pag pupunta sa away. Ako na nga po yung away. Next namang titikman ko, garlic parmesan. Tama ba? Diba? Garlic parmesan. Next question. Ito guys, maganda yung tanong na to. Never have I ever got a tattoo. Or gotten a tattoo. Tattoo. Gotten a tattoo. Ikaw. Wala pa akong tattoo. Kasi nga, parang pinalaki ako ni mama na, hindi man ako against sa mga may tattoo, pero pinalaki ako ni mama na parang, sabi niya na,
Huwag kang papatato kasi hindi ka matatanggap sa trabaho. So, tumatak mo siya sa akin. Pero ngayong nakabukod na ako, Bawal pa rin. bawal pa rin. Hindi, pero gusto ko, kung magpapatato man ako, ang magiging first tattoo ko, yung kay Apo Wangwood. Same kaming dalawa, guys. Ikaw. Wala rin akong tato kasi bawal din. Ayaw din ng parents ko. Parehas kami, ayaw ng parents namin. Pero, ang rule namin nila, well, pag magkakaroon kami ng first ever tattoo, gusto namin, galing siya kay Apo Wangod. Yung signature tattoo niya na 3 dots. Oh, yung parang Tres Marias. Kasi legendary na yun eh, sa Apo Wangod. Diba? Sana maabutan pa natin. Diba? Oldest mambabatok siya. Huwag mo na mamatay. Huwag ka mo na mamatay, Apo Wangwood. Sarap. Sarap ng garlic parmesan. Huwag ka ng garlic. Yan. Humingi ako ng sili dun sa in-orderan namin. Mahilig kasi ako sa maanghang. Pero yung binigay nila, sobrang dry. May anghang pa ba to? Pero sarap. Sarap ng wings. Sausaw mo rin dito sa gravy. Okay, pag gravy sila. Sinong di matatakam sa ganitong klase ng wings, guys? Sobrang sarap. As in, ang sarap. Ito yung isa. Ang sarap din magkamay. Ang sarap sobra. Tapos pag may wings talaga, di mawawala yung kanin tapos yung pagkakamay mo habang kumakain. Yung talaga yung the best. Yung sauce. Comment ko yung gravy. Sarap. Sauce. Then, dip natin siya dito, guys. Garlic white sauce yung tawag. Yes, yan siya. Then, eat Sarap natin. yung gravy, ha? Ang trip ko yung gravy. Nakasabaw nyo rin ba yung Let's try gravy? to eat. Masarili na kami mo doon dalawa. Sarap. Kagutom alam bang... Tagal namin hindi kumain. Sarap, mahal. Sarap. Sarap. Kunin ko na yung kanin dito. Next question tayo. Never have I ever paid for a stranger's meal or drink without them knowing it was me. Ano daw? Hindi ko na Ulitin natin. Parang pangit di kasi ng pagkakabasa ko. Paid for a stranger's meal or drink without them knowing it was me. Parang binayaran mo yung pagkain ng isang tao na hindi niya alam na ikaw pala yung nagbayad. Parang nagawa ng iba na... Oo. Yung parang Good Samaritan ba yung tawag sa ganun? Pati yung sa drive-thru, yung babayaran mo yung kanya. Hindi pa. Sa matanda, yung hindi pa. Yung matanda dati, yung dati nagpapapalit sa inyo ng mga coins. Yun ang mumulog eh. Hindi niya pa na-try. Hindi pa talaga. Hindi pa. Binigyan, pero hindi namin binili para bigyan siya. Ako din, hindi ko pa siya na-try, guys. Pero, tumutulong naman ako. Pero alam na ako yung nagbigay. Pero hindi pa ako nakakatry na tumutulong na hindi alam na ako yung tumulong. Ganon. Ay, siguro sa mga donation sa Facebook, yung magsasend ka ng piso para sa laptop, yung mga ganon. Siyempre, hindi mo naman na ipagkakalat pa yun. Oo. Ganon. Tikman naman natin tong Alfredo pasta. Yung lasa. Ito hindi na mabago yung lasa na to. Sarap pa rin. Bitilak na yung mga manok. Pang umaga na kasi. Sarap, mahal. Sobra. The best. Sarap. Eto. Never have I ever forgotten my anniversary with a partner. Ako hindi pa. Sa 5 years na magkarelasyon kami. Hindi pa. Ako din. Nakalimutan ko monthsary kasi... Ayun, same kami. Nakalimutan namin monthsary, pero yung anniversary never namin nakalimutan. Tingin ko hindi siya nakalimutan kasi nilo-look forward ko siya. Ako. At saka, ang sunod din kasi ng birthday ng kapatid ko. Ganda pa na to. Ano mo na to? Kasi yung birthday ng kapatid niya is November 27. Tapos yung anniversary namin is November 28. So, hindi talaga namin siya makalimutan. Asa na yun? Okay. Sausaw ko to sa garlic white sauce. Sarap.
Saka isang malaking kanin, oh. Heaven. Itong next question na to, ewan ko kung nagagawa ba namin to lagi or feel ko siya wala. Never have I ever stay awake for 2 days. Well, hindi pa naman kasi pero na-try ko na halos 1 hour or 2 hours ng tulog. Yung working student ako tapos student ako tapos nag-work ako sa McDo. As in, halos walang tulog. Tapos yung mata ko pumipikit na ng kusa na. Ganun na. Ganun. Hindi ko na kinakaya, pero, gumagalaw yung katawan ko, pero yung mata ko sumusuko na talaga. Ayun. Sakit sa ulo nun. Tumitibok na yung ulo ko. Ganyan yung gayahin. Ako naman, hindi ko pa na-try yung 2 days, pero na-try ko na yung 24 hours na walang tulog. Nangyayari lang siya pag may occasion gaya ng New Year. Ayun, every New Year talaga nung mga medyo bata-bata pa edad ko. Wow, pala mo kami. talaga. 25 Yung ba? mga kababata ko sila Mitchay, sila Rhea, sila Georgie, sila Vian, yung mga kapatid ko. Nung di pa kami magkakilala na to. 24 hours talaga gising kami every New Year's. Gumagala kasi kayo kinabukasan. Sobra. Diba nagpuyat na sila ng gabi? Nagagala pa sila kinabukasan. Yun. Pero hindi ko pa naman try ng 2 days kasi kung 2 days talaga yun, baka nagpintig na yung sentido ko. No? Ako muntik na talagang 2 days. Pero, yung mata ko nga sumusuka. So, di ba, nasa work ka, or hindi ako nakakatulog sa work. Nasa school ka, may kinig kang gano'n. Tapos, yung mamamalayan, ano ka na pala, ano tawag doon? Nakatulog ka na pala. Ano tawag doon? Nag-knock ka na. Ano mo ito kayong Tagalog? Naidlip. Ayun, naidlip ka na. Magulat na lang, ano yung anong kaklase ko. Ngayon sa mga kaklase ko, alam nila yun. Sakto sila. Ginagawa ko para hindi ako makatulog or antukin. Naipagsagutan ako sa teacher. In a good way, Nagre-recite ako ng malala. Kasi pag nagre-recite ako, yung puso ko, ang lakas yung tibok. Kasi, adrenaline ba yan? siguro. Kasi, yung utak ko, gano'n ng gano'n. Ewan ko, basta gano'n ako pagka, nagre-recite. Uy, ang sarap na to. Yung gravy, sarap. Ang sarap nito. It's very steak. Feel ko ninakaw nila yung recipe ng McDo, Jollibee. Wala silang ganito. Hindi, yung gravy. Sarap. Literal na masarap. Next question na tayo. Game. Never have I ever seen someone in need of help and didn't lend a hand. Ako meron na. Ako ba muna? Sige, ikaw muna. Sa work, kasi maraming mga maraming mga employee na gustong umangat, gustong matuto. So, syempre, naging tenure ako ng crew. So, nagtuturo ako ng mga ganyan-ganyan. So, ayun, nung time na nasa kitchen ako, nag-work ako sa kitchen, tapos siya naman nasa counter. Nakikita ko nag-struggle talaga siya. Nag-struggle siya na kung ano yung gawin niya sa mga counter. Hindi ko na i-disclose. Basta yung mga ginagawa ng counter person or runner person. Hirap na siya. Wala na akong ginagawa kasi nagawa ko na yung mga gagawin ko. Hindi ko siya tinulungan kasi gusto ko siyang mag-grow. Kasi kung hindi niya kakayanin yung pressure na yun o yung bigat ng mga ginagawa, hindi niya nakakayanin sa future. Lagi na lang siyang aasa sa tao na yun. So, hindi ko siya tinulungan hindi para sa akin for her own good. Para sa future, para mas gumaling pa siya. Yun sa akin. Isa lang sa sample yun, pero marami pa akong Ako naman, madami rin Marami rin akong mga nasaksihan na mga taong na kailangan ng tulong. Pero, yung iba, darna. pero hindi ko nagawang matulungan. Minsan kasi marami kasing reason. Siguro unang reason, hindi ko sila nagawang tulungan kasi wala rin ako. Kailangan ko muna tulungan yung sarili ko. Pangalawa namang reason, halimbawa yung nakikita mong may kailangan ng tulong, halimbawa, may nangungutang sa'yo. Kasi wala siyang ganito, ganyan. Pero wala kang mapautang kahit na meron ka. Hindi mo siya mapautang kahit na meron ka. Kasi kailangan mo munang unahin yung sarili mo. Saka hindi nagbabayad.
Nagda-joke lang. Kaya pala di tumutulong kasi Ano di mo namin babae yan. tinulungan? Nagda-joke lang. Nawala pa naman ganun. Ayun. Second reason, kaya minsan di ako tumutulong. Lalo pag nakita ko yung tao na kaya niya namang gawin. Ano kung kakilala ko, medyo ka-close ko, kaya niya namang gawin, tapos kahit nahihirapan siya. Hinayaan ko kasi gusto kong matuto siya. Gusto kong maging mas strong pa siya sa mga tinatahak niyang pagsubok. Kasi nga may ganun Lalim. nga. Kaya pag tinulungan mo sila ng tinulungan, hindi ka, oo, mabuti kang tumutulong ka sa mga ganong pagkakataon, pero kung palagi mo silang tutulungan in times na ganon, hindi sila mag-grow. Hindi mo sila tinulungan. Diba? Sabi, doesn't mean you can, doesn't mean you should. Ano na? Sige. Just because you can, doesn't mean you should. Ayun, perfect. Ayun. Ibig sabihin nga nun, hindi porke kaya mong tumulong, gagawin mo na. Set boundaries, set limitations, mga ganong eksena. Next question, guys. Never have I ever ghosted someone. Ako muna. Dati nung hindi pa may magkakalala daw, yung mga nakaka-chat ko, ayun, ginaghost ko sila sa chat. Ayun. Kasi di pa naman ako totally matured noon that time. Parang, yung mga ganung bagay para sa akin, parang, di pa siya nagmamatter. Parang, di ko pa siya kayang seryosohin yung mga ganung bagay. Kasi medyo, bagets-bagets pa ako. Ikaw? Ako meron na. Kasi, share ko na sa inyo guys. Meron akong negosyo ng lending, ganyan. Tapos, may mga tao ako na, alam kong di magbabayad, at halata, kasi wala namang work. Anong ginagawa? Syempre, kaya tayo nagne-negosyo para kumita, hindi para malugi. Okay. So, pag nag-chat sila, nilolong press ko lang. So, ayun yung way ko ng pang-ghost kasi wala naman akong hindi ako masyadong ma-chat sa tao dati. Siya lang. Kaya lang talaga chinat ko. Tamad ako mag-social media. Ito lang ngayon kasi gusto kong ma-document yung mga ginagawa ko sa buhay. Next question na tayo. Never have I ever encouraged a friend to break up. Sorry, busy akong hinahati itong burger kasi masarap to eh. Okay. Never have I ever encouraged a friend to break up. Kasi ako yung friend na pinag-share ng mga problem sa relationship. Tapos, ayun lang. Para ka na rin part ng relationship kasi bukod sa friend mo yung dalawang tao na yun, updated ka sa mga nagiging issue nila. So, meron akong best friend na sobrang busy sa buhay. Ayun, nakakausap ko siya lagi. Dati noon, ngayon, minsan na lang kasi nga busy na siya. Ayun, in-encourage ko siya na hiwalayan na yan na yung tao na yun kasi puro problema na lang yung dinudulot sa kanya. Tapos, hindi na talaga sila masaya. Puro na lang sila away, bangayan. Tapos, na siya, toxic na. Kaya sabi ko, hiwalayan mo na. Pero hiwalay naman na sila. So, nakinig siya. Ikaw naman. Ako naman. Oo naman, syempre meron naman ako. Actually, ewan ko, siguro kahit kayong mga nanonood, may mga ganun din kayo moment. Yung parang pag may nagkukwento sa inyo, friend nyo, na may problema sa na-ex niya, may times, may mga friend tayo inaano natin sinasabi natin na, wala yan, ito pa yun, okay pa yan. Pero may mga friend din kasi tayo na, grabe sila magkwento about sa relationship ng partner nila. Tapos, ikaw talaga advice ka talaga na, iwalayin mo na yan, ito ganyan, napaka-red flag ng taong yan, ganyan. Syempre ako may mga ganun din ako moment. Di ba, may friend din kasi ako na ayoko na disclose. Pero ayun nga, in-encourage ko siya na makapag-iwalay. Hindi lang ako, marami kami nagsabi na huwag mo nang balikan, iwalay mo na yan, ganyan. Kasi di ba, pag nasa red flag relationship ka na, yung parang
ang narcissistic na ng tao, sobrang red flag na talaga niya. Be, walayan mo na yan. Takbo na, run. Di ba? Ganun na, muna para balikan. Tsaka pag ilang beses ka nang niloko, ba't mo pa babalikan? Di ba? Pag may ganyan, be, pag ilang beses na nag-cheat, nakikipag-tsuktsa ka na sa iba, be, baka may At least sakit na. na yan. Oo, baka may sakit na yan, be. Tsaka At saka para sa mga may karelasyon na gano'n, huwag na kayong mag-seek ng validation o humingi ng advice. Alam niyo naman yung tama sa mali. Walayan niyo lang. pero kung magsisik, yung iba, hindi, may iba kasi tayo. Nabubulag. Oo, nabubulag. Tsaka, yung iba kasi, grabe sila magmahal. Iniisip kasi nila na, kahit lokohin sila ng taong to, wala na kasing ibang taong magmamahal sa kanila na kagaya ng pagmamahal na binibigay ng partner nila, kahit na niloko sila. May mga ganun kasing may mga ganung tao. Nanghihinayang sa taon. Nanghinayang sa taon, nanghinayang sa pinagsamahan, napakilala na kasi sa parents, yung mga ganun. Pero, huwag nyo isaalang-alang yung mga ganung bagay, guys. Kung future nyo naman yung madadali, or yung mental health nyo naman yung maapektuhan. Di ba? May mga ganun. Pero yun nga, ayoko pa rin magsalita ng tapos kasi ayoko pa rin may mangyari sa atin. Syempre, natakot pa rin ako sa relationship na pag may mga ganun nangyari. Ayoko pa din. Tapos, ayoko rin naman sabihin na you deserve what you tolerate kasi hindi pa naman kami nanggagaling sa sapatos or sa sitwasyon na pinagdadaanan. Di ba? Yung ulit-ulit na cheating, hindi pa naman namin siya na-experience. So, baka nga kasi may attachment talaga sila doon sa tao or iniisip nila na wala na ibang mamahal sa kanila. Pero guys, sobrang daming tao sa mundo. Meron talagang mas magmamahal pa sa inyo. Promise. O basta ganun siya, guys. Basta if you love someone, you open up your heart. If you love someone. May lyrics ko. If you love someone. Bakit? Bakit? May ano to? May mais. Octo and cheese yan. Yung flavor niya. Hindi ko lang bet. For the last question, guys, kasi hindi namin maubos to. Last question na tayo. Never have I ever been using gay dating app. Hindi pa. Pero, buong tropa kami, kasi isang best friend, naggagamit siya niyan. So, isang beses, nasa kami, after work, sa McDo pa ako nun. So, that's 5 years ago. Ay, mga 6 years ago na. Nantitrip lang kami na ganyan-ganyan. Tapos, para may mapagtawanan lang. Kasi may mga ginagawa yung friend ko na sa bulastugan. Kaya nakikitawa na lang din kami. Pero, hindi ko siya masasabing ginamit ko. Naki-join lang ako sa paggamit niya. Nakigamit ka? Ay, nakinood ka sa paggamit niya? Oo, tapos nakichat ako mga... O, nakigamit ka nga? Nakigamit. Pero hindi pa naman sige, ikaw naman. Ako naman, never pa ako gumamit ng mga dating app sa mga gay app, yung mga ganun. Yung Ay! mga Bumble. Ano ba yung dating Silswipe? Ano tawag sa ganun? Tinder. Tapos ano pa yung Grindr? May mga friend tayo na gumagamit sila ng mga gay app. Tapos sa Twitter pa mababasa mga anonymous. So, hindi ko siya na-try. Saka iwasan nyo, guys. Just ko, ang taas na ng grabe na yung ang tawag doon? Pagtaas ng cases. HIV cases, pabata na pabata. Actually, maraming factor yan. Pwedeng tumataas yung cases kasi ngayon lang aware yung mga kabataan, yung mga tao, kaya ngayon sila papatest. Pwede namang another cases nun is sobrang lack talaga tayo sa government attention when it comes to healthcare, when it comes sa facilitating or implementing sex education, especially sa school, dapat nino-normalize na natin siya. And siguro yung another factor din nun, since lack nga tayo sa sex education, yung mga kabataan, posibleng hindi nila alam yung kung ano ba yung dapat gawin. Kapag makikipagtalik, kanino ba dapat, ano ba dapat yung gawin. Diba? Yung mga prep din, tsaka yung paggamit ng mga protection. Baka di pa sila aware sa mga ganun. Pero, eto lang guys, wag nating, maganda yung mga, yung magbigay ng implementation yung government at school. Pero, lagi nating sisimulan sa pamilya. Okay? Totoo. Mga magulang mismo yung magturo. Kung may manonood ewan ko kung may manonood dito, pero kung may manonood sakaling magulang, turuan nyo na agad yung anak nyo, bata pa lang. Sa mga Tapos, wag yung, nga ba yung nabasa ko sa isang Reddit, wag yung tuturuan. Halimbawa, yung anak nyo, 6 years old, tapos sinasabihan nyo ng flowery words yung genital niya. Para sabihin mo,
Ay, si Cookie. Lilinisin na natin si Cookie. Si Flower. Sabihin nyo mismo yung term na yun. Kasi, pag nagsusumbong na yung bata, alimbawa, takot siya magsumbong sa'yo, sa nanay, sa teacher siya nagsusumbong, yung teacher, hindi maalala sa sinabi niya, si Papa ginagalaw yung cookie ko. Parang ganun yung in-explain niya. So, yung teacher naman, ako, hayaan mo na yan. Cookie lang naman, bilbilhan na lang kita. So, hindi na ipapahayag na maayos ng bata yung nangyayari talaga. Kaya, ayun, sa pamilya mismo dapat mag-start yung education. Hindi sa, parang pangalawa at pangatlo na lang yung school at government. Basta yung, maging maingat, mapanuri, Mapagmatsyag. pamangmatsyag. Mapangahas. Dahil ang Batanglaw. mundo. Akala ko yung, Dahil ang uloy na babae. akala ko yung talasan ng pandinig, ginawa ka ng isip. Matanglawin na sa isip. Dahil ang mundo ay nababalot ng misteryo. Akala ko ayun. Matanglawin. Galing yun nasa isip ko. Pero, yun nga, guys. Maraming salamat sa panonood ng vlog na to. Sana mukbang namin na hindi namin naubos. Kasi ang dami. Pero pwede pa namin tong kainin bukas, guys. No, initin na lang namin. Sa Almusal. madaling araw na rin kasi. Parang gising natin dito mga tanghali. Ate, 3:50 na guys na madaling araw. Nagmukbang pa kami kasi hindi talaga kami sanay matulog ng maaga ngayon. Sa ngayon kasi schedule talaga namin is more on madaling araw talaga kami naabot. Schedule ko sa work din kasi. Parang sa gabi kami mas active. So, tulog kami sa tanghali. Pero yun lang maraming salamat sa panonood. Sana mag-subscribe kayo, please. Please. Pero subscribe kayo, Lowell Gray Way. Okay? The Lowell Gray Way. Okay? Thank you so much. Bye! Bye!